Sa 7 taon, naging asawa ako, naging alila, naging anino, pero sa mismong kama kung saan ako nanalangin para sa aming anak, doon ko sila nahuli, ang asawa ko at ang pinsan ko. Basura na siya, Marco, bulong ni Liza. Akala nila, tapos na ako, ngunit sa bawat patak ng aking luha, may namumuong bagyo. Hindi ako hihingi ng awa, hihingi ako ng hustisya. Ako si Ara, at ito ang aking muling pagsilang. Handa na ba kayong makita ang pagbagsak ng mga Diyos? Huwag kang mag-alala, Liza. Pipirma ang babaeng iyon. Saan pa ba siya pupunta? Wala siyang pera, wala siyang pamilya, at higit sa lahat, wala siyang silbi, kundi ang sumunod sa bawat utos ko. Konting acting lang na kailangan ko ang pirma niya para sa negosyo. Ibibigay niya iyon nang nakapikit ang mga mata. Napatigil ako sa tapat ng bahagyang nakabukas na pinto ng aming silid. Ang boses na yon ay kay Marco, ang lalaking 7 taon kong pinagsilbihan, ang lalaking itinuring kong mundo sa gitna ng kawalan. Hawak ko ang isang mangkok ng mainit na sabaw ng sinigang na paborito niya. Maingat ko itong niluto sa kusina sa loob ng 2 oras, tinitiis ang usok at init, kahit na masama ang aking pakiramdam dahil sinabi niyang hindi maganda ang kanyang lagay. Ngunit ang nakita ko sa loob ng silid ay hindi isang taong may sakit. Nakita ko ang aking asawa, si Marco, na nakahiga sa aming kama habang hinahaplos ang buhok ni Liza, ang pinsan kong tinuring kong kapatid. Ang tanging kamag-anak na natitira sa akin na pinatira ko sa bahay na ito dahil sa awa. Pero paano kung malaman niya ang tungkol sa atin, Marco? Paano kung ma-realize niya na matagal na nating ginagastos ang mana niya na akala niya ay nawala sa bangko? Malamig ang boses ni Liza, isang himig na kailanman ay hindi ko narinig mula sa kanya kapag kami lang ang magkaharap. Hindi niya malalaman. Masyadong tanga si Ara. Masyado siyang lunod sa pag-ibig at utang na loob sa pamilya ko. Akala niya ay bayani ako dahil pinakasalan ko siya nung mawasak ang karir niya sa baled. Hindi niya alam. Iyon ang pinakamagandang investment na ginawa ko. Tumawa ng bahagya si Marco, isang tunog na tila mga pako na ibinabaon sa aking pandinig. Nanigas ang aking buong katawan. Ang mangkok na hawak ko ay unti-unting naging napakabigat. Tila isang sako ng semento na pumipigil sa aking paghinga. Tiningnan ko ang aking mga kamay, ang mga kamay na dati ay malambot at sanay sa paghawak ng maseselang tela ng tutu. Ngunit ngayon ay magaspang na at may mga bakas ng paso mula sa pagluluto at paglilinis ng mansyong ito upang makatipid sa katulong. Lahat ng sakripisyong yon, lahat ng pagtalikod ko sa sariling pangarap upang maging mabuting asawa ay isa lamang palang malaking biro para sa kanila. Dahan-dahang lumuwag ang aking pagkakahawak sa mangkok. Nabasag ang porselana sa sahig, kumalat ang mainit na sabaw sa aking mga paanan, ngunit wala akong naramdamang hapdi. Ang tanging nararamdaman ko ay ang pagguho ng bawat piraso ng aking pagkatao. Ang bawat pangako ng katapatan, ang bawat gabing ipinagdasal ko ang kanyang kaligtasan, ay naglaho na parang usok sa harap ng katotohanang ako ay isang kasangkapan lamang. Bumukas ng tuluyan ng pinto. Nanlaki ang mga mata ni Marco nang makita niya akong nakatayo doon, nanginginig at basa ng sabaw ang laylayan ng aking duster. Walang kahit anong salita ang lumabas sa aking bibig. Ang lalamunan ko ay tila sinakal ng libu-libong tinik. Tumingin ako kay Liza na agad nagtakip ng katawan gamit ang kumot na ako mismo ang bumili at naglaba ng paulit-ulit para sa kaginhawaan namin ni Marco. Ara, kanina ka pa ba dyan? Tanungan ni Marco, ngunit wala ang bakas ng pagsisisi sa kanyang mga mata, kundi inis dahil nahuli siya sa kanyang laro. Hindi ako sumagot. Tumalikod ako at nagsimulang maglakad palayo. Bawat hakbang ay tila paglalakad sa ibabaw ng mga bubog.
Ang bahay na dati ay itinuring kong kanlungan ay biglang naging isang malamig at madilim na kabaong. Sa loob ng 7 taon, hinayaan kong putulin nila ang aking mga pakpak. Hinayaan kong ikulong nila ako sa utang na loob na sila rin naman ang gumawa. Lumabas ako ng mansyon sa gitna ng hagupit ng bagyo. Ang ulan ay humahampas sa aking mukha. Hinahalo ang aking mga luha sa bawat patak nito. Habang naglalakad ako sa madilim na kalsada, isang tanong ang paulit-ulit na umaalingaw-ngaw sa aking isipan. Mas masakit pa sa bawat kidlat na gumuguhit sa langit. Sa dinami-dami ng bagyo na sinuong ko para sa kanya, bakit ako pa ang naiwan sa ulan? Ganito na lang ba ang halaga ng 7 taon ng aking buhay? Isang pirma sa papel at isang basurang itatapon kapag wala ng pakinabang? Narinig ko ang mabilis na pag-andar ng sasakyan sa aking likuran. Ang mga ilaw nito ay tumama sa aking likod. Tila isang humahabol na halimaw. Alam kong si Marco yon. Pero sa sandaling ito, hindi ko na alam kung ang layunin ba niya ay humingi ng tawad o tuluyan na akong burahin sa mundong ito upang maitago ang kanyang mga lihim. Napatigil ang mundo ko nang marinig ko ang malakas na pagpalo ng bakal sa matigas na semento, kasunod ng pagtunog ng basag na salamin na nagliparan sa madilim na kalsada. Ang sasakyan ni Marco, na kanina lang ay mabilis na humahabol sa akin, ay nakabaligtad na ngayon sa ilalim ng isang punong narra. Ang usok na lumalabas mula sa makina ay humahalo sa malamig na hamog ng ulan na tila isang masamang pangitain na lumalamon sa gabi. Gusto kong tumakbo palayo. Gusto kong iwan siya doon, gaya ng pag-iwan niya sa aking dangal sa loob ng silid na yon. Ngunit ang aking mga paa ay tila may sariling isip. Sa kabila ng lahat ng sakit, nahanap ko ang aking sarili na mabilis na lumalapit sa nagbabagang sasakyan. Doon, nakita ko si Marco, duguan, walang malay, at ipit sa loob ng nayuping bakal. Sa sandaling iyon, hindi ko nakita ang lalaking nagtaksil sa akin. Ang nakita ko ay ang lalaking 7 taon kong pinagsilbihan. Ang lalaking naging sentro ng bawat tibok ng puso ko. Pagdating sa ospital, ang amoy ng gamot at ang nakakasilaw na puting ilaw ay lalong nagpabigat sa aking pakiramdam. Basang-basa pa rin ako, nanginginig sa ginaw, at ang aking mga kamay ay may mga bakas pa ng dugo ni Marco. Nakaupo ako sa isang malamig na upuang bakal nang marinig ko ang mabilis at matitigas na hakbang ng mga sapatos na papalapit sa akin. Salanan mo ito! Ikaw ang may gawa nito sa anak ko. Isang malakas na sampal ang dumapo sa aking pisngi. Sapat na upang mapihit ang aking mukha at mag-iwan ng lasa ng dugo sa loob ng aking bibig. Hindi ko na kailangang lumingon upang malaman kung sino iyon. Si Doña Esmeralda. Nakatayo siya sa harap ko, ang kanyang mamahaling alahas ay kumikinang sa ilalim ng ilaw ng ospital, kabaligtaran ng aking hitsura na tila isang basahan. Ang kanyang mga mata ay nagnininga sa galit. Walang bakas ng pag-aalala para sa akin na asawa ng kanyang anak. Ma, nag-away po kami. Tumakbo ako sa ulan at hinabol niya ako. Pabulong kong paliwanag, ngunit pinutol niya ako sa pamamagitan ng isang mapang-uyam na tawa. Huwag mo akong masagot-sagot, Ara. Alam ko kung anong klaseng babae ka. Isang manggagamit. Ginamit mo ang kagandahan mo para akitin ang anak ko noong sikat ka pa at ngayong wala ka ng silbi, pinahihirapan mo siya. Dinuro niya ako. Ang kanyang daliri ay tila isang matulis na kutsilyo. Huwag mong kakalimutan kung nasaan ka ngayon dahil sa amin. Sino ba ang nagbayad ng operasyon ng tatay mo noon? Sino ang nagligtas sa pamilya mo sa pagkakabaon sa utang? Kami! Ang pamilya ko. Tila bumalik ang aking alaala. 10 taon na ang nakalilipas. Nakikita ko ang aking sarili sa isang maliit na kwarto sa ospital. Umiiyak habang pinapanood ang aking amang naghihingalo. Doon dumating si Marco, dala ang isang tseke na tila galing sa langit.
Akala ko noon ay pag-ibig ang nagtulak sa kanya. Akala ko ay katarungan ang hanap niya para sa akin. Hindi ko alam na ang checking iyon ay ang unang hibla ng tanikalang itatali nila sa aking leeg habang buhay. Ang utang na loob na yon ang naging dahilan kung bakit tinanggap ko ang bawat pang-aalipusta ni Doña Esmeralda sa loob ng 7 taon. Iyon ang dahilan kung bakit nanahimik ako nang pagbawalan nila akong sumayaw muli. Dahil sa bawat pagkakataong gusto kong lumaban, isinusumbat nila ang buhay ng aking ama na tila binili na nila ang aking kaluluwa. Wala kang karapatang iwan ang anak ko, Ara. Lalo na ngayong nasa binggit siya ng kamatayan dahil sa kamangmangan mo, muling pagsusumbat ni Doña Esmeralda. Lumapit siya sa akin, sapat na upang maamoy ko ang kanyang mamahaling pabango na tila sumasakal sa akin. Magdasal ka. Magdasal ka na mabuhay si Marco. Tumingin siya sa akin ng may malalim na banta. Ang kanyang boses ay naging malamig na tila galing sa ilalim ng lupa. Ang kanyang mga salita ay binitawan ng dahan-dahan, tila tinitiyak na bawat titik ay tatarak sa aking puso. Dahil sinisiguro ko sa iyo, kapag namatay ang anak ko, hindi ka lang basta mawawalan ng asawa. Sisiguraduhin kong ililibing kita ng buhay kasama niya. Papatayin kita sa paraang hihilingin mong sana ay hindi ka nalang isinilang. Naiwan akong mag-isa sa pasilyo ng ospital. Ang ginaw na nararamdaman ko ay hindi na nanggagaling sa basang damit, kundi mula sa katotohanang kahit gusto ko nang makalaya, ang tadhana ay tila may mas malupit pang plano para sa akin. Nakapiit ako sa isang kasunduang hindi ko kailanman nilagdaan, sa isang utang na kahit ibigay ko ang aking buong buhay, ay tila hindi kailanman mababayaran. Napatingin ako sa pintuan ng emergency room. Sa loob, lumalaban si Marco para sa kanyang buhay. At dito sa labas, nagsisimula pa lang ang aking impyerno sa kamay ng reynang walang awa. Ang bawat sulok ng mansyong ito ay amoy ng aking paghihirap. Hirap. 3 araw na ang nakalilipas mula nang mangyari ang aksidente at habang nakahiga si Marco sa ospital na walang malay, ako naman ay ginawang bilanggo sa loob ng sarili naming bahay. Hindi ako pinayagan ni Doña Esmeralda na manatili sa tabi ng aking asawa. Ayon sa kanya, ang presensya ko raw ay nagdadala ng kamalasan, kaya ang parusa ko ay ang manatili rito upang pagsilbihan ang mga gamit na naiwan ni Marco. Linisin mo ang bawat baitang ng hagdan, Ara. Siguraduhin mong kikinang yan na tila salamin. Ayokong makakita ng kahit isang butil ng alikabok kapag bumalik ako rito. Utos ni Doña Esmeralda habang inaayos ang kanyang mamahaling belo. Hindi siya tumitingin sa akin. Para sa kanya, isa na lamang akong kagamitang nasira na hindi na niya kailangan. Ngunit ayaw pa niyang itapon dahil gusto pa niya akong pahirapan. Pagkaalis niya, lumuhod ako sa malamig na marmol. Hawak ang isang basahan at timba ng tubig. Sinimulan kong kuskusin ang sahig. Ang bawat kuskus ay tila pagpunit sa aking sariling balat. Dati, ang mga tuhod na ito ay ginagamit ko sa pag-imbay sa entablado, sa pagtalon ng mataas na tila lumilipad sa hangin. Ngayon, ginagamit ko na lamang ang mga ito upang yumukod sa lupang pilit akong ibinabaon. Nabalik lamang ang aking diwa nang marinig ko ang tunog ng mabibigat na sapatos na papalapit sa akin. Hindi iyon ang mga yabag ni Doña Esmeralda. Mas magaan ito, mas mapanuri. Hi, Ara. Kumusta ang pagiging dakilang asawa? Isang boses na puno ng pait at tamis ang bumasag sa katahimikan. Tumingala ako at nakita si Liza. Suot niya ang isang matingkad na pulang bestida. Tila ba hindi naghihingalo ang lalaking sinasabi niyang mahal niya. Hawak niya ang isang baso ng orange juice at sa isang iglap ngihiwalay ang likido mula sa baso at tumatapon sa bahaging kakalinis ko pa lamang. Oops, my hand slipped. Pakilinisan na lang ulit, ha? Alam mo namang maselan si Tita Esmeralda sa kalinisan. Pang-uuyam niya habang nakangiti ng malapad. Bakit ka narito, Liza?
Hindi ba dapat ay nasa ospital ka? Tanong ko ng may mahinahong boses, kahit na sa loob ko ay gusto ko nang sumigaw. Dito na ako titira simula ngayon, Ara. Sabi ni tita, kailangan niya ng makakasama habang wala si Marco. At kailangan din daw ng titingin sa'yo. Baka kasi tumakas ka at iwan mo ang mga responsibilidad mo rito. Sagot niya habang naglalakad paikot sa akin. You look so pathetic. Tignan mo ang sarili mo. Para kang basahang pinagpirapiraso. Sa bagay, bagay lang yan sa'yo. Isang balerinang hindi na makasayaw. Isang asawang hindi na mahal. You are nothing but a burden. Hindi ako sumagot. Ipinagpatuloy ko ang paglilinis, tinitiis ang bawat salitang tila mga latigo na humahampas sa aking likod. Hinayaan ko siyang magsalita. Hinayaan ko siyang manakit. Dahil alam ko na sa bawat patak ng pawis ko sa sahig na ito, unti-unting nabubuo ang isang galit na hindi na kayang kontrolin ng kahit anong utang na loob. Dumating ang gabi at ang mansyon ay binalot ng isang nakabibinging katahimikan. Akala ko ay natutulog na ang lahat, ngunit nang dadaan ako sa tapat ng silid-aklatan ni Doña Esmeralda upang ibalik ang mga kagamitan sa paglilinis, narinig ko ang mahihinang bulungan sa loob. Dahan-dahan akong lumapit, tila isang aninong walang tunog. Siguraduhin mong hindi niya mahahanap ang mga lumang record, Liza. Kapag nalaman ni Ara ang totoong nangyari sa aksidente niya sa bale, 10 taon na ang nakalilipas, baka mawalan tayo ng kontrol sa kanya. Narinig kong sabi ni Doña Esmeralda. Ang kanyang boses ay puno ng kaba na ngayon ko lang narinig. Don't worry, tita. Akala niya talaga ay malas lang siya. Kaya siya nahulog sa entablado noon. Hindi niya alam na ang lahat ay bahagi ng plano nating itali siya sa pamilyang ito. Hanggat naniniwala siyang inutil siya, mananatili siyang sunod-sunuran sa atin. Sagot ni Liza, na sinundan ng isang mahinang tawa na tila galing sa isang demonyo. Napahawak ako sa aking dibdib. Ang puso ko ay tila gustong lumabas sa aking tadyang sa bilis ng tibok nito. Ang aksidente ko, ang dahilan kung bakit ako tumigil sa pagsayaw. Hindi yun tadhana, hindi yun pagkakamali. Anong plano ang tinutukoy nila? Anong katotohanan ang 10 taon na nilang itinatago sa ilalim ng mga ngiti at pagkukunwari ng pag-ibig? Ang mga luhang kanina ko pa pinipigilan ay biglang dumaloy, hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa isang nakapapaspas na puot na ngayon ko lang naramdaman sa buong buhay ko. Ang mga salitang narinig ko kagabi ay tila mga buhay na uod na kumakain sa aking isipan. Hindi ako nakatulog. Tuwing ipipikit ko ang aking mga mata, nakikita ko ang sarili ko 10 taon na, ang nakalilipas. Suot ang aking paboritong puting tutu. Handang-handa na para sa aking pinakamalaking pagtatanghal bilang bida sa Swan Lake. Naaalala ko ang pakiramdam ng entablado sa ilalim ng aking mga paa. Ang kaba na nauwi sa isang malagim na pagbagsak nang biglang bumigay ang tali ng aking sapatos. Kailangan kong malaman ang katotohanan sa gitna ng gabi habang ang buong mansyon ay balot ng katahimikan at ang tanging naririnig ay ang malakas na pagpintig ng aking puso. Nagtungo ako sa bodega sa dulo ng hardin. Doon itinapon ni Doña Esmeralda ang lahat ng gamit ko na may kaugnayan sa ballet. Ayon sa kanya, ang mga ito raw ay nagpapaalala lamang ng aking kabiguan. Ang pinto ng bodega ay dumaing ng dahan-dahan ko itong itulak. Ang amoy ng alikabok at amag ay agad na sumalubong sa akin. Tila isang sementeryo ng mga pangarap na matagal nang kinalimutan. Ginamit ko ang liwanag mula sa aking telepono upang hanapin ang isang lumang kahon ng sapatos na gawa sa kahoy. Nang mahanap ko ito sa ilalim ng mga lumang kurtina, nanginginig ang aking mga daliri habang binubuksan ng takip. Doon, nakahiga ang aking huling pares ng pointe shoes, kupas na ang kulay rosas na satin at nababalutan na ng dumi. Kinuha ko ang kanang sapatos at tiningnan ang mga tali nito. Ang aking hininga ay tila tumigil. Ang mga dulo ng laso ay hindi napigtas dahil sa kalumaan,
o dahil sa bigat ng aking katawan. Malinaw na makikita ang malinis at pantay na hiwa sa base ng mga tali. Isang hiwa na maaari lamang gawin ng isang matalas na gunting o labaha. Sinadya ito. Binaboy nila ang aking sapatos upang sa oras na tumalon ako, mawalan ako ng balanse at mahulog. Bakit? Ang tanging salitang lumabas sa aking tuyong labi. Ngunit hindi pa doon nagtapos ang aking pagkatuklas. Sa ilalim ng mga sapatos, may isang asul na folder na nakatago. Nang buksan ko ito, nakita ko ang aking mga record sa ospital mula noong gabi ng aksidente. Ang pirma sa ilalim ay hindi ang doktor na nag-alaga sa akin sa loob ng maraming taon. Ito ay isang dokumentong hindi ko kailanman nakita. Binasa ko ang bawat salita, kahit na ang mga luha ko ay nagpapalabo sa aking paningin. Ayon sa ulat ng espesyalista, ang pinsala sa aking bukong-bukong ay hindi naman pala malala. Isang simpleng operasyon at 6 na buwang physical therapy lang ang kailangan at maaari na akong sumayaw muli. Ngunit ang sinabi sa akin ni Doña Esmeralda at ni Marco noon ay kakaiba. Sabi nila, permanenteng napunit ang aking mga litid. Sabi nila, himala na ang makalakad ako ng maayos, kaya dapat akong magpasalamat na kinuha pa rin ako ni Marco bilang asawa sa kabila ng pagiging lumpo ko. 10 taon. 10 taon nilang ipinaniwala sa akin na wala na akong kakayahan. 10 taon nilang ginamit ang aking kapansanan upang gawin akong utang na loob sa kanilang pamilya. Itinali nila ako sa kanila sa pamamagitan ng isang kasinungalingang napakadilim. Sadyang pinatay ang aking pangarap upang magkaroon si Marco ng isang asawang hindi aalis sa kanyang tabi. Isang asawang laging nakayuko at sunod-sunuran. Niyakap ko ang folder sa aking dibdib habang humihikbi ng walang tunog sa dilim ng bodega. Ang sakit na nararamdaman ko ngayon ay mas matindi pa kaysa noong mahuli ko silang magkasama ni Liza. Dahil ang pagtataksil na ito ay hindi lang tungkol sa pag-ibig. Ito ay tungkol sa pagnanakaw ng aking buhay, ng aking sining, at ng aking kinabukasan. Nabalik lamang ang aking diwa nang makarinig ako ng kaluskos sa labas ng bodega. Isang anino ang dumaan sa bintana at ang tunog ng susi na pinihit sa kandado mula sa labas ang nagpatahimik sa aking mundo. Kinulong nila ako. Ang lamig ng semento ay unti-unting gumapang sa aking balat habang nakaupo ako sa madilim na sulok ng bodega. Wala akong ginawang ingay. Hindi ako humingi ng saklolo o kinalampag ang pinto dahil alam kong walang makakarinig sa akin kundi ang mga taong mismong nagkulong sa akin dito. Sa loob ng maraming taon, sanay na akong maging tahimik, ngunit ngayon, ang katahimikang ito ay hindi na tanda ng pagpapasensya, kundi ng isang nagbabagang paggising. Hawak ko sa isang kamay ang aking lumang sapatos na may pinutol na tali, at sa kabilang kamay ay ang dokumentong nagpapatunay na kaya ko pang sumayaw. Ipinikit ko ang aking mga mata. Kung ang ulat ng doktor ay totoo, ibig sabihin, ang kahinaan ng aking mga binti ay hindi dahil sa pagkapunit ng litid, kundi dahil sa kawalan ng ensayo at sa takot na itinanim nila sa aking isipan. Ibinaba ko ang mga hawak ko sa sahig. Dahan-dahan kong inalis ang aking tsinelas, hinayaan ang aking mga hubad na paa na maramdaman ang magaspang at malamig na lupa. Sa dilim, kinapa ko ang isang matibay na estanteng kahoy na ginagamit na patungan ng mga sirang kasangkapan. Humawak ako rito ng mahigpit. Ito na ang sandali. Ang sandaling matagal ko nang pinatay sa aking puso. Huminga ako ng malalim, pinuno ng hangin ang aking mga baga, at dahan-dahang itinaas ang aking mga sakong mula sa sahig. Ang bawat kalamnan sa aking mga binti ay nanginig. Matinding kirot ang gumapang mula sa aking mga binti, patungo sa aking baywang, tila libu-libong maliliit na karayom na nakabaon sa aking laman. Bumigat ang aking paghinga at kusang tumulo ang mga luha sa aking pisngi dahil sa tindi ng pisikal na sakit.
Ngunit hindi ako bumigay, hindi ako bumalik sa pagkakapatag. Nakatiyad ako. Pagkalipas ng 10 taon ng pagiging pilay sa paningin ng mundo, nakatayo ako gamit ang sarili kong lakas. Ang sakit na naramdaman ko sa aking mga binti ay hindi pahiwatig ng pagkasira, kundi patunay na ang aking mga kalamnan ay buhay pa. Ang sakit ay nangangahulugang may pakiramdam pa ako. Sa gitna ng maalikabok at madilim na bodegang iyon, mag-isa akong lumikha ng pinakamagandang sayaw ng aking buhay. Ang sayaw ng pagbangon mula sa abo. Nang maramdaman ko ang labis na pangangawit, ibinaba ko ang aking mga paa. Napangiti ako habang umiiyak. Hindi ako lumpo. Hindi ako kailanman naging lumpo. At gagamitin ko ang mga paang ito upang maglakad palayo sa impyernong ginawa nila para sa akin. Kinabukasan, ang sinag ng araw ay pumuslit mula sa mga awang ng kahoy na dingding. Kasunod nito ay ang mahinang pagpihit ng bakal mula sa labas ng pinto. Bumukas ito at bumungad ang namumutlang mukha ni Nanay Sol, ang pinakamatandang kasambahay ng mga asyendero. Diyos ko, Ara, tama ang hinala ko. Si Senyorita Liza ang nagkandado sa yorito kagabi. Nanginginig at pabulong na sabi ng matanda habang inaalalayan akong tumayo. Pumasok ka na sa loob at mag-ayos. Nagkakagulo sa mansyon. Dali-dali kong itinago ang mga sapatos at ang asul na folder sa ilalim ng malaking damit sa aking dalang basket. Nang makapasok ako sa loob ng bahay, sinalubong ako ng matinis na tunog ng telepono sa bulwagan at ang nagmamadaling mga hakbang ni Doña Esmeralda pababa ng hagdan. Nakasunod sa kanya si Liza na nag-aayos pa ng buhok. Ihanda ang sasakyan! Tumawag ang ospital, nagkamalay na si Marco. Sigaw ng Donya. Nang makita niya ako, tiningnan niya ako mula ulo hanggang paa na may halong pandidiri at pagtataka kung paano ako nakalabas ng bodega. Ano pang hinihintay mo, Ara? Sumunod ka sa amin. Kailangan ko nang magbibitbit ng mga gamit sa ospital. Walang emosyon akong sumunod. Wala na ang kaba sa aking dibdib para sa asawang na aksidente. Sumama ako hindi bilang isang asawang nag-aalala, kundi bilang isang nagmamasid na nakakaalam na ng buong laro. Pagdating namin sa intensive care unit, nagmamadaling pumasok si Doña Esmeralda at Liza. Nanatili ako sa may pintuan, nakatayo sa likuran nila. Nakita ko ang dahan-dahang pagdilat ng mga mata ni Marco. Namumutla siya at maraming nakakabit na tubo sa kanyang katawan. Anak ko, salamat sa Diyos. Umiiyak na sabi ng Donya habang hinahawakan ng kamay ni Marco. Iminulat ni Marco nang tuluyan ang kanyang mga mata. Tiningnan niya ang kanyang ina at matapos ay inilibot ang paningin sa buong kwarto. Alam kong nakita niya akong nakatayo sa pinto. Ngunit mabilis niyang inilipat ang kanyang paningin. Ibinuka niya ang kanyang tuyong labi. Inaasahan ng lahat na tatawagin niya ang kanyang ina. O kaya naman ay ang asawang 7 taon na nag-alaga sa kanya. Ngunit ang unang salitang bumasag sa katahimikan ng kwarto ay isang patalim na tumapos sa huling hibla ng aking awa para sa kanya. Nasaan? Si Liza? Mahina, ngunit malinaw na hanap ni Marco. Ang pangalang Liza na lumabas mula sa bibig ni Marco ay tila isang malamig na hangin na biglang nagpatigil sa oras sa loob ng kwarto ng ospital. Napasinghap si Doña Esmeralda, habang si Liza naman ay hindi mapigilan ng isang maliit at matagumpay na ngiti na sumilay sa kanyang labi bago siya nagpanggap na naguguluhan. Ako? Nanatili akong nakatayo sa may pinto, hawak ang bag ng kanyang mga damit. Hindi ako umiyak. Wala akong naramdamang gulat. Ang narinig ko ay kumpirmasyon lamang ng matagal ko nang alam na kailanman ay hindi ako naging mahalaga sa lalaking ito. Bago pa man makapagsalita ang Donya, pumasok ang doktor na may dalang chart. Sinuri niya si Marco at kinausap kami. Ayon sa doktor, dahil sa matinding pinsala sa ulo mula sa pagkakabangga, nagkaroon si Marco ng retrograde amnesia. Hindi niya raw maalala ang mga kaganapan noong mga nakaraang linggo
Pati na rin ang huling pag-uusap namin bago ang aksidente. Nakalimutan niya ang kasal niyo, Ara. At mukhang mas malakas ang emosyonal na koneksyon niya sa mga alaala bago kayo ikasal. Paliwanag ng doktor, habang iniiwasan ang aking mga mata dahil alam niyang hindi magandang balita iyon para sa isang asawa. Kung ganoon, hindi siya maaaring ma-stress. Mabilis na singit ni Doña Esmeralda habang binibigyan ako ng matalim na tingin. Ara, huwag mong ipaalala sa kanya ang mga bagay na magpapabigat ng kanyang pakiramdam. At Liza, dahil ikaw ang hinahanap niya, ikaw ang madalas na magbantay sa kanya. Mabilis ang paggaling ng anak ko kapag masaya siya. Tinanggap ko ang kautusan na tila isang masunuring tau-tauhan. Sa mga sumunod na linggo, naging palamuti na lamang ako sa ospital. Araw-araw, ako ang nagdadala ng pagkain at naglalaba ng kanilang mga gamit. Ngunit si Liza ang nagpapakain kay Marco. Pinagmamasdan ko sila mula sa siwang ng pinto. Naghahagik-gikan, nag-uusap ng malambing. Tila sila ang mag-asawa at ako ang katulong. Tuwing lalapit ako kay Marco upang palitan ng kanyang unan, titingnan niya ako na may halong pagkalito at kaunting inis. Tila ba nagtatanong kung bakit kailangan pa akong maging bahagi ng kanyang buhay. Ang maskara ng kanyang amnesia ay tila naging perpektong dahilan upang tuluyan niya akong itaboy nang walang nakikitang masama ang ibang tao. Isang gabi, inutusan ako ni Doña Esmeralda na bumalik sa ospital dahil nakalimutan ni Liza ang kanyang paboritong kumot. Nang makarating ako sa tapat ng VIP room, nakita ko na bahagyang nakabukas ang pinto. Madilim na sa loob at tanging ang ilaw lamang mula sa labas ang nagbibigay liwanag. Akmang papasok na ako nang mapansin kong hindi natutulog si Marco. Nakaupo siya sa gilid ng kama. Ang kanyang telepono ay nakadikit sa kanyang tainga. Ang asawa kong sinasabing may amnesia at mahina ang katawan ay maayos na nakikipag-usap. At ang tono ng kanyang boses ay walang bakas ng pagkalito. Oo, ma, huwag kang mag-alala, hindi niya nahahalata. Mahinang tawa ni Marco, ang boses niya ay malinaw at puno ng kumpiyansa. Perfect timing ang amnesia na ito. Hindi ko kailangang mag-explain kung bakit siya nahuli sa kwarto natin ni Liza. At mas mapapadali ang plano natin. Hayaan nating maging katulong siya rito habang kinukuha ko ang lahat ng natitirang ari-arian na nakapangalan sa kanya. Nanlamig ang aking buong katawan, ngunit ang aking isip ay tila naging kasing linaw ng kristal. Wala siyang amnesia. Ang lahat ng pagkalito, ang hindi pagkilala sa akin, at ang pagmamakaawa niya kay Liza, lahat iyon ay isang malaking palabas. Ginamit niya ang sarili niyang aksidente upang makatakas sa kanyang kasalanan at para ipagpatuloy ang plano nilang pagnanakaw. Pinakinggan ko ang bawat salita niya habang nag-uusap sila ng kanyang ina. Nalaman ko na ang mga dokumentong gusto nilang papirmahan sa akin noon ay mga papeles na tuluyang maglilipat ng mga natitirang lupain ng pamilya ko sa pangalan nila. At pagkatapos nilang makuha iyon, balak na nila akong palayasin dahil maselan na ang pangalan ni Marco sa lipunan para magkaroon pa ng isang asawang hindi marunong sumayaw. Dahan-dahan akong umatras mula sa pinto, hindi lumilikha ng kahit anong ingay. Ang asawa ko ay isang halimaw na nagkukubli sa likod ng mga bindahe at pag-arte. Kung inaakala nilang nagtatagumpay sila sa kanilang paglalaro sa aking buhay, nagkakamali sila. Hindi nila alam na ang babaeng inaakala nilang tanga at sunod-sunuran ay nag-iipon ng lakas upang wasakin ang kanilang entablado. Hindi pa ako aalis. Hihintayin kong umakyat sila sa pinakamataas na pedestal ng kanilang kasinungalingan bago ko putulin ang mga tali at hayaan silang bumagsak. Bumalik si Marco sa mansyon pagkalipas ng isang buwan. Hindi na niya kailangan ang mga tubo sa katawan, ngunit ang kanyang amnesia ay nanatili at kasama nito ang patuloy na pagtrato sa akin na parang isang estranghero. Upang ipagdiwang ang kanyang muling pagsilang, naghanda si Doña Esmeralda
ng isang malaking salo-salo sa mansyon. Ang mga mamahaling ilaw ay nakasabit sa bawat puno. Ang musika mula sa isang string quartet ay lumilikha ng isang marangyang himig. At ang mga bisita, na pawang kabilang sa mataas na lipunan, ay nagtatawanan habang hawak ang kani-kanilang kopita ng champagne. Ako, hindi ako kasama sa kanila. Bago pa man dumating ang unang bisita, inabutan ako ni Doña Esmeralda ng isang puting uniforme ng catering staff. "Isuot mo yan, Ara," sabi niya nang hindi man lang tumitingin sa akin. Maraming bisita at ayokong isipin nilang nagtitipid ako sa mga serbidora. Tumulong ka sa kusina. Ang tela ng uniforme ay magaspang sa aking balat. Isang malaking insulto sa katawan kong sanay sa lambot ng sutla at satin. Ngunit sinunod ko siya ng walang imik. Hawak ang isang tray ng mga inumin, lumabas ako mula sa kusina at hinarap ang mga taong dati ay pumapalakpak sa akin sa entablado. Ngayon, ang mga mata nila ay puno ng habag o kaya naman ay panunuya na tila bulong-bulungan nilang kawawang Ara. Mula sa pagiging bituin, naging katulong na lamang. Nakatayo si Marco sa gitna ng hardin, katabi si Liza na nakasuot ng isang kumikinang na bestida. Tumatawa si Marco sa isang birong sinabi ng pinsan ko. Walang bakas ng sakit, walang bakas ng pagkalimot. Ang nakikita ko lamang ay ang dalawang taong nagtataksil na nagtatamasa sa kanilang tagumpay habang ako ay naglilingkod sa kanila. Habang naglalakad ako upang mag-alok ng inumin sa isang grupo ng mga bisita, bigla kong naramdaman ang isang marahas na pagtulak sa aking siko. Narinig ko ang mahinang pag-alog ng mga baso sa aking tray. At bago ko pa ito mabalanse, ang isang baso ng mamahaling red wine ay tumapon at kumalat sa aking puting uniforme. Ang matingkad na pulang mantsa sa aking dibdib ay tila isang sariwang sugat. "Oh my God! I'm so sorry, Ara," narinig kong sabi ni Liza. Ang kanyang boses ay puno ng pekeng pag-aalala. "Ang lampa mo naman kasi. Tignan mo ang ginawa mo. Nadumihan mo na ang uniforme mo." Biglang tumahimik ang paligid. Ang musika ay tila humina at ang lahat ng mga mata ay napako sa akin. Nakita ko ang nanggisi sa labi ni Liza bago niya ito itinago sa likod ng kanyang kamay. Alam kong sinadya niya iyon. Isang paraan upang lalo akong ipahiya sa harap ng lahat. Lumapit si Doña Esmeralda. Ang kanyang mukha ay puno ng galit na hindi man lang niya sinubukang itago. Inaasahan kong sasabihin niyang aksidente lang ang nangyari. Inaasahan kong ipagtatanggol niya ako kahit kaunti. Ngunit ang lumabas sa kanyang bibig ay mas masakit pa sa alak na nanunuot sa aking balat. "Ano ba naman yan, Ara? Talaga bang wala ka ng silbi? Sinisira mo ang party ko. Nakakahiya ka. Magpunas ka nga at bumalik ka sa kusina kung saan ka nababagay." Sigaw niya, sapat na upang marinig ng lahat ng naroroon. Ito na iyon. Ang dulo ng aking pasensya. Ang huling hibla ng respeto na natitira sa akin para sa kanila. Hindi ako gumalaw. Hindi ako yumuko. Dahan-dahan kong ibinaba ang tray sa pinakamalapit na mesa. Ang mga mata ng lahat ay nasa akin. Naghihintay na makikita akong tumakbo palayo habang umiiyak. Ngunit hindi yun ang ginawa ko. Dahan-dahan kong itinaas ang aking ulo. Nilagpasan ng tingin ang nagtatakang mukha ni Liza at tinitigan ng diretso ang nanlilisik na mga mata ni Doña Esmeralda. Ang aking boses ay hindi malakas, ngunit ito ay matatag at puno ng isang lamig na nagpatahimik sa buong hardin. "Huwag po kayong mag-alala," sabi ko nang may isang maliit at mapait na ngangiti. "Maglilinis po ako. Sisimulan ko sa lahat ng basura dito sa pamamahay ko." Ang mga salitang binitiwan ko sa gitna ng kapistahan ay nag-iwan ng isang nakabibinging katahimikan. Ang mga bisita ay nag-iwasan ng tingin, tila ba ayaw madamay sa paparating na bagyo. Si Doña Esmeralda ay nanigas sa kanyang kinatatayuan. Ang kanyang muka ay namumula sa galit at pagkapahiya.
Bago pa siya makasigaw, mabilis akong tumalikod at naglakad pabalik sa kusina na may dignidad na matagal ko nang itinago. Alam kong hindi ako maaaring manatili sa mansyon ng mas matagal pa. Ang bawat araw na lumilipas ay panganib, lalo na ngayong alam na nila na hindi na ako ang dating Ara na kaya nilang tapak-tapakan. Kailangan ko ng tulong. Kinabukasan, habang abala ang lahat sa pag-aayos ng mga kalat mula sa party, palihim akong tumakas gamit ang pinto sa likod ng hardin. Nagsuot ako ng simpleng damit at salamin upang hindi makilala. Ang aking destinasyon, isang maliit na coffee shop sa kabilang bayan kung saan ako makikipagkita kay Attorney Victor, isang dati kong kaibigan sa kolehiyo na ngayon ay isa ng mahusay na abogado. Siya lang ang tanging taong naiisip kong mapagkakatiwalaan ko. Nang makita niya ako, ang unang reaksyon ni Victor ay pagkabigla. "Ara, anong nangyari sa'yo? Mukha kang hinabol ng 10 kabayo," sabi niya habang pinauupo ako. Nanginginig kong inilabas mula sa aking bag ang asul na folder na naglalaman ng aking medical records at ang mga larawan ng aking pointy shoes. Ikinuwento ko sa kanya ang lahat. Ang pagtataksil, ang amnesia, ang plano nilang pagnanakaw, at higit sa lahat, ang kasinungalingan tungkol sa aksidente ko. 10 taon na ang nakalilipas. This is not just adultery, Ara. This is conspiracy and falsification of public documents. Seryosong sabi ni Victor pagkatapos suriin ang mga papel. Mabigat ang kaso na ito, pero kailangan natin ng mas matibay na ebidensya, lalo na sa nangyari sa balid. Kailangan natin ng testigo. Sa pag-uwi ko sa mansyon, sinalubong ako ng nag-aalalang mukha ni Nanay Sol. "Saan ka nanggaling, Hija?" Halos atakihin na sa puso si Doña Esmeralda sa paghahanap sa'yo. Pabulong niyang sabi, "Nanay Sol, may itatanong po ako sa inyo." Hinawakan ko ang kanyang magaspang na kamay. "Noong gabi po ng huli kong pagtatanghal, may nakita po ba kayo? May nakita po ba kayong kakaiba?" Nakita ko ang pag-aatubili sa mga mata ng matanda. Yumuko siya at umiling, ngunit alam kong may itinatago siya. Sa loob ng 7 taon, si Nanay Sol, ang tanging taong nakakita ng aking mga luha, ang tanging taong nag-aabot sa akin ng isang basong tubig kapag ako'y pinapagalitan. "Nanay Sol, parang awa niyo na. Sila ang dahilan kung bakit nasira ang buhay ko. Huwag po kayong matakot. Tutulungan po ako ng abogado ko." Pagmamakaawa ko, huminga ng malalim si Nanay Sol. "Nakita ko si Senyorita Liza noon, Hija. Papalabas siya ng dressing room mo bago ka sumalang sa entablado. Hawak niya ang isang maliit na gunting. Hindi ko lang pinansin noon dahil akala ko ay wala lang iyon. Patawarin mo ako, Ara. Natakot akong magsalita dahil baka mawalan ako ng trabaho." Ang pag-amin ni Nanay Sol ay ang huling piraso ng palaisipan. Ngayon, kumpleto na ang aking armas. Ngunit kailangan ko pa ng isang bagay. Pera. Pera para sa abogado. Pera para makapagsimula muli. Gamit ang isang luma at hindi na ginagamit na laptop sa silid-aklatan, gumawa ako ng isang lihim na online account. Nag-post ako ng isang simpleng anunsyo. Online ballet lessons for beginners, taught by a former principal dancer. Hindi ko inilagay ang aking totoong pangalan. Nag-umpisa akong magturo sa pamamagitan ng video call sa mga oras na tulog na ang lahat sa mansyon. Ang bayad ay idinideposito sa isang bagong bank account na ako lang ang nakakaalam. Sa bawat aral na itinuturo ko, hindi lang pera ang aking naiipon, kundi pati na rin ang lakas at kumpiyansa na matagal nang ninakaw sa akin. Ang bawat plie at pirouette na ipinapakita ko sa aking mga estudyante ay isang hakbang palapit sa aking paglaya. Isang gabi, matapos ang aking online class, akmang isasara ko na ang laptop nang marinig ko ang mahinang pagbukas ng pinto ng silid-aklatan. Sa siwang, nakita ko ang anino ni Liza. Mabilis kong isinara ang laptop, ngunit huli na ang lahat. Nakita ko sa kanyang mga mata ang isang kislap ng pagkakatuklas at masamang balak.
Alam kong nakita niya ang ginagawa ko at alam kong gagamitin niya ito laban sa akin. Kinabukasan, ang katahimikan sa mansyon ay tila isang nakabiting patalim. Bawat kilos ko ay binabantayan ng mga mata ni Liza na may ngisi sa labi na tila isang pusang naghihintay ng tamang pagkakataon upang lapain ang isang daga. Hindi siya nagsalita buong umaga. Isang uri ng psikolohikal na pagpapahirap na mas masakit pa kaysa sa kanyang mga pang-aalipusta. Pagsapit ng hapon, habang nag-aayos ako ng mga bulaklak sa florera sa sala, pumasok si Liza, kasunod si Doña Esmeralda at si Marco na inaalalayan niya. Itinapon ni Liza sa ibabaw ng lamesa ang isang printout ng aking online advertisement. "Ara, my dear cousin, ano ito?" tanong ni Liza. Ang kanyang boses ay puno ng pekeng pagtataka. "Online ballet lessons? By a former principal dancer? Sino-sino ang niloloko mo? Ang sarili mo? Ang mga kliyente mo? O kami?" Tumingin sa akin si Doña Esmeralda. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik. "Ano ang ibig sabihin nito? Nagtatrabaho ka ng patalikod sa amin? Para saan? Para makatakas ka?" Hindi ako sumagot. Tinitigan ko lamang sila. Ang aking puso ay kalmado na sa unang pagkakataon. Wala na ang takot. "Sumagot ka!" sigaw ng Donya. "Wala na akong dapat ipaliwanag sa inyo." Mahinahon kong sagot. "Walang hiya ka." Dito na sumabat si Marco. Ang maskara ng kanyang pagkalimot ay biglang gumuho. At ang lumabas ay ang tunay niyang mukha. Isang mukha na puno ng galit at pagkasuklam. "Pagkatapos kitang pakainin at bihisan sa loob ng 7 taon, ganito pa ang igaganti mo? Mag-iipon ka ng pera para iwan ako habang may sakit ako? Nasaan ang utang na loob mo?" Ang kanyang mga salita ay hindi na tumatagos sa akin. Utang na loob? Marco, ninakaw ninyo ang buhay ko. Pinaniwala ninyo akong inutil ako. Ikinulong ninyo ako sa isang kasinungalingan. Wala na akong anumang utang sa inyo. Ang aking katapangan ay tila ikinagulat nilang tatlo. Akmang sasampalin ako ni Doña Esmeralda nang pigilan siya ni Marco. "Ako ang bahala dito, ma," sabi niya. At pagkatapos ay humarap sa akin. "Ibigay mo sa akin ang laptop mo, ang telepono mo, ang lahat ng perang naipon mo. Hindi ka aalis sa bahay na ito. Dito ka lang bilang asawa ko, bilang alila ko, hanggang sa magsawa ako sa'yo. Iyon na ang hudyat. Ito na ang gabi. Hindi na ako maghihintay pa ng bukas." Sa gitna ng kanilang pagtatalo, kung paano ako parurusahan, mabilis akong tumalikod at tumakbo paakyat sa aking silid. Narinig ko ang kanilang mga sigaw, ngunit hindi ko na sila pinansin. Kinuha ko ang aking bag na may lamang ilang damit, ang asul na folder ng mga ebidensya, at ang maliit na perang na itago ko. Ang malakas na buhos ng ulan ay humahampas sa mga bintana. Tila isang paalala ng gabing nagsimula ang lahat ng ito. Pagbaba ko, hinarang ako ni Marco sa paanan ng hagdan. Ang kanyang mga mata ay puno ng isang uri ng kabangisan na ngayon ko lang nakita. "Saan ka pupunta?" tanong niya. Ang kanyang boses ay mababa at mapanganib. "Lalayo sa inyo," sagot ko. Sinubukan niyang hablutin ang braso ko, ngunit ginamit ko ang lahat ng lakas at balanse na unti-unti kong ibinabalik mula sa aking pagsasanay. Umiwas ako sa kanya na tila isang mananayaw na gumagawa ng isang mabilis na galaw sa entablado. Ang kanyang pagkagulat ay nagbigay sa akin ng sapat na oras upang makatakbo patungo sa pinto. Hinabol niya ako hanggang sa labas ng mansyon. Ang ulan ay bumabasa sa aming dalawa, ngunit ang apoy sa aming mga mata ay hindi napapatay ng tubig. "Hindi ka makakaalis, Ara. Pag-aari kita," sigaw niya. Nang makarating ako sa gate, isang luma at kinakalawang na kotse ang naghihintay na sa akin. Ito ang sasakyan ng anak ni Nanay Sol, na palihim na iniabot sa akin ang susi kanina bilang tulong sa aking pagtakas. Mabilis akong pumasok at pinaandar ang makina. Tiningnan ko si Marco sa huling pagkakataon
Sa pamamagitan ng rearview mirror, nakatayo siya sa gitna ng kalsada, basang-basa, sumisigaw ng aking pangalan na may halong galit at pagkabigo. Isang imahe na kabaligtaran ng nangyari noong unang gabi. Noon, ako ang naglalakad sa ulan habang siya ang nasa loob ng sasakyan. Ngayon, ako na ang may hawak ng manibela habang siya ang naiwan sa gitna ng bagyo. Pinatakbo ko ang sasakyan palayo sa mansyon, palayo sa 7 taon ng aking impyerno, patungo sa isang kinabukasang hindi ko pa alam. Ngunit sa kauna-unahang pagkakataon ay pag-aari ko na. 1 taon. Sa loob ng 1 taon, ang mga luhang pumatak sa sahig ng madilim na bodega ay naging pataba sa isang pangarap na muling sumibol. Ang amoy ng bagong varnish at sariwang pintura ang sumalubong sa mga bisitang pumasok sa Aras Ballet Academy. Hindi ito isang malaking studio, ngunit ito ay puno ng liwanag na nagmumula sa malalaking bintanang salamin at ang sahig na gawa sa kahoy ay makintab at handa ng saluhan ang mga paa ng mga bagong mananayaw. Nakatayo ako sa gitna. Suot ang isang simpleng itim na leotard at palda. Ang aking buhok ay maayos na nakatali. Wala na ang bakas ng babaeng basahan na naglilinis ng sahig. Ang nakatayo sa harap nila ay isang guro, isang artista, isang babaeng muling nagmamay-ari ng kanyang sarili. Ngunit ang pagbubukas ng aking akademya ay hindi ang huling yugto ng aking laban. Ito ay simula pa lamang. Sa loob ng korte, ang hangin ay mabigat at malamig. Nakaupo sa kabilang panig si Marco, si Liza, at si Doña Esmeralda. Ang kanilang mga damit ay mamahalin pa rin, ngunit ang kanilang mga muka ay hindi na maipinta sa kaba. Unang tinawag sa witness stand si Nanay Sol. Nanginginig ang kanyang mga kamay, ngunit ang kanyang boses ay buo at matatag. Habang isinasalaysay ang nakita niya 10 taon na ang nakalilipas, ang paglabas ni Liza sa aking dressing room na may hawak na gunting, sumunod ang mga dokumento. Ipinakita ni Attorney Victor ang orihinal na medical records mula sa espesyalista at ikinumpara ito sa pekeng ulat na ibinigay ng doktor na binayaran ng pamilya ni Marco. Ang pagpukpok ng maliit na martilyo ng hukom sa kahoy ay tila isang hudyat na nagsasabing tapos na ang laro. Hinatulan ng korte na may naganap na sabuatan at pamemeke ng dokumento. Ngunit ang pinakamalaking dagok ay hindi pa dumarating. Ang investigasyon sa kanilang pananalapi na isinagawa dahil sa aking kaso ay nagbukas ng isang mas malaking lihim, ang mga ilegal na transaksyon na ginawa ni Marco upang itago ang pera ng kumpanya. Ang mismong dahilan kung bakit kailangan nilang makuha ang aking mana ay nabunyag lahat. Kinagabihan, habang pinapanood ko ang balita sa maliit na telebisyon sa aking apartment, nakita ko ang kanilang mga mukha sa screen. Ang balita. Ang asyenda ng pamilya nila ay idineklarang bangkarote. Ang kanilang mga ari-arian, kabilang na ang mansyon kung saan ako pinahirapan, ay isinailalim sa kompiskasyon ng gobyerno. Ang kanilang pagbagsak ay mabilis at walang awa, tulad ng isang entabladong biglang gumuho sa gitna ng isang pagtatanghal. Makalipas ang ilang linggo, habang nagtuturo ako sa aking mga batang estudyante ng tamang posisyon ng kanilang mga braso, isang anino ang tumakip sa liwanag na nagmumula sa pintuan ng studio. Tumigil ang musika mula sa piano. Ang lahat ng mga bata ay napatingin sa lalaking nakatayo roon. Ang kanyang damit ay gusot. Ang kanyang buhok ay magulo. At may ilang araw na siyang hindi nag-aahit. Ang dating makisig at aroganteng si Marco ay mukha ng pulubi. Ang kanyang mga mata, na dati ay puno ng pang-aalipusta, ay ngayoy puno ng isang uri ng pagmamakaawa na hindi ko kailanman nakita. Ang tanging salitang lumabas sa kanyang bibig, ang kanyang boses ay paos at basag. Patawarin mo ako. Nagsisisi na ako. Nagkamali ako. Please, bigyan mo ako ng pangalawang pagkakataon. Handa akong magsimula ulit kahit sa wala basta kasama ka. Tiningnan ko siya, hindi na may galit,
kundi may isang uri ng pagkaawa na ibinibigay mo sa isang taong tuluyan ng naligaw ng landas. Ngumiti ako ng bahagya sa aking mga estudyante. "Okay, class, let's take a 5-minute break," sabi ko sa kanila. Hinarap kong muli si Marco. Dahan-dahan akong lumapit sa kanya. Bawat hakbang ay puno ng kumpiyansa at kapayapaan. "Marco," mahinahon kong sabi, "tapos na ang ating sayaw. At sa susunod na yugto ng buhay ko, ako na ang pipili ng musika at sasayaw ako ng mag-isa." Dahan-dahan kong isinara ang pinto sa pagitan naming dalawa. Iniwan siya sa labas, kasama ang mga multo ng kanyang nakaraan, habang ako ay bumalik sa liwanag ng aking bagong simula. 5 taon ang lumipas. Ang entablado ay naliligo sa ginintuang liwanag. Mula sa madilim na sulok ng backstage, pinanood ko ang isang batang babae sa gitna. Ang kanyang mga braso ay tila mga pakpak ng isang ibon na handa ng lumipad. Bawat pag-ikot niya ay perpekto. Bawat pagtalon ay puno ng pangarap. Siya ang aking pinakamagaling na estudyante at ito ang kanyang unang pagtatanghal bilang bida. Sa pagtatapos ng kanyang sayaw, ang palakpakan ng mga manonood ay umalingaw-ngaw sa buong teatro. Umulan ng mga bulaklak sa entablado para sa kanya. Ngunit ang mga luhang namuo sa aking mga mata ay hindi para sa kanya lamang. Ito ay para sa batang Ara na minsan ding nangahas mangarap sa ganoon ding entablado. Ngayon, ang kaligayahan ko ay hindi na nagmumula sa pagtanggap ng palakpak, kundi sa pagbibigay ng pagkakataon sa iba na marinig ang sa kanila. Kinabukasan, nagtungo ako sa sementeryo. Ang hangin ay tahimik at ang tanging naririnig ay ang pagaspas ng mga dahon sa ilalim ng isang malaking puno ng kalachuchi. Inilapag ko ang isang pumpon ng puting bulaklak sa puntod ng aking mga magulang. "Naitay," pabulong kong sabi habang hinahaplos ang malamig na marmol. "Ayos na po ako. Natagpuan ko na po ang aking daan pabalik. Hindi po sa mga bisig ng isang lalaki, kundi sa lakas ng aking mga sariling paa." Tinanong ko ang aking sarili kung napatawad ko na ba sila. Si Marco, si Liza, si Doña Esmeralda. Ang sagot ay hindi simple. Hindi ko malilimutan ang sakit, ngunit hindi na rin ako nagtatanim ng galit. Ang pagpapatawad para sa akin ay hindi ang paglimot sa kanilang kasalanan, kundi ang pagpapalaya sa aking sarili mula sa bigat ng kanilang alaala. Ang puot ay isang mabigat na tanikala at pinili kong putulin ito upang makalipad ako ng malaya. Minsan, nababalitaan ko pa rin ang kanilang mga sinapit. Si Doña Esmeralda, matapos mawala ang lahat ng kanyang yaman, ay namumuhay ngayon sa isang maliit na bahay sa probinsya, malayo sa kinang ng lipunang dati niyang pinaghaharian. Ang pinakamabigat na parusa para sa kanya ay hindi ang kahirapan, kundi ang pagiging isang ordinaryong tao na kinalimutan na ng lahat. Si Liza ay nasa bilangguan pa rin, binabayaran ang krimen ng kanyang panaanabutahe at pamimeke. At si Marco? Minsan ay nakita ko siya mula sa malayo. Nagbubuhat siya ng mga sako ng bigas sa isang palengke. Ang kanyang likod ay hukot na sa bigat, hindi lamang ng sako, kundi ng kanyang mga pagsisisi. Ang dati niyang kumpiyansa ay napalitan ng isang permanenteng anino ng hiya sa kanyang mga mata. Hindi na ako nakaramdam ng galit. Tanging awa na lamang para sa isang kaluluwang nawala sa sarili nitong kasakiman. Pagsapit ng gabi, bumalik ako sa aking studio. Tahimik at walang tao. Tanging ang liwanag lamang ng bilog na buwan ang pumapasok mula sa malalaking bintana. Nagpatugtog ako ng isang malambing at klasikong musika mula sa isang lumang plaka. Hindi ito ang musika ng Swan Lake o ng anumang sikat na ballet. Ito ay isang simpleng himig na nagpapaalala sa akin ng kapayapaan. Sa gitna ng sahig mag-isa, ipinikit ko ang aking mga mata at nagsimulang gumalaw. Walang nanonood, walang humuhusga. Ang bawat indayog ng aking kamay, bawat pag-ikot ng aking katawan, ay hindi na para sa sining o para sa pagtatanghal. Ito ay para sa akin.
Isang sayaw ng pasasalamat, isang sayaw ng paghilom, isang sayaw ng isang babaeng minsan ay nabali. Ngunit natutong buuin muli ang kanyang sarili ng mas matatag kaysa dati. Dito, sa ilalim ng liwanag ng buwan, sa aking sariling entablado, ako si Ara. At sa wakas, ako ay ganap ng malaya.